What's up guys? Ito naman po si Kuya Sir at tayo ay magre-react lamang dito sa video ni Wamos Cruz. Kung natatandaan nyo nakaraan, may video tayo tungkol sa allegedly pagkuha ng walang paalam nitong si Wamos sa isang video, ng isang content creator sa Facebook, no? So ito daw yung kanyang statement. Ayan, yung caption ay babasahin ko. Para sa ikalilinaw ng lahat about sa ninakaw ko daw ang video. Okay? Para sa ikalilinaw ha. Okay, ito pa. Ako na po ang humihingi ng pasensya para sa editor ko. Sana nagkaintindihan na lang po sana tayo. Okay? So panoorin natin. So yun, meron akong mga nabalitaan. Actually, siguro parang ng mga isang araw pa. Lalo na nung nag-post ako ng entry ko ng Pilipinas. Pilihan mo ang Pilipinas. So nag-entry ako. So para sa maraming tao. Kaya ako ginawa yung bagay na yun. Na kahit gaano kahirap humanap ng mga susuotin para may maipakita lang sa mga manonood kung ano talaga yung meron dito sa Pilipinas, no? Mga tricycle, mga ganito, yung mga ganyan, yung di gano'n napapansin, no? Ginawa ko yun mula sa puso ko. Ang daming indelible ink ko na lahat ng gumawa ng Piliin mo ang Pilipinas, wala nakaisip gumawa ng ganun. So, naisip ko na gumawa ako ng ganun para maipakita natin sa Pilipinas na kung ano ba talaga yung kultura na meron tayo rito, no? So, meron lang akong nabalitaan na hindi naman po sa ninakaw ko daw po yung yung clip. Ano so, pa ba? Meron siyang caption na Wamos stole my video. Hindi ba? So, medyo nasaktan ako doon sa part na yon. Kasi guys, meron akong clip. Meron akong clip na video dun sa opening na ginawa ko. Siguro naman napanood niyo naman yun. No? Pero yung sa akin lang sana, nag-message na lang sana, hindi na sana nag-post sa social media. No? Wamos, bakit ang dating dito para kang ikaw yung victim, no? Ikaw yung nawala ng content. Okay? Although nag-viral yung content niya, pero mas nag-viral naman yung sa'yo. Okay, bakit parang mali dito yung content creator na kinuhanan mo? Yung sinasabing sana piniim ka. Ba't di mo siya piniim? Nahihiramin mo yung content. Di ba? Make sense? Gusto mo palang gamitin yung content niya, yung video niya, okay? Na ilalagay mo sa content mo. Paano bang sabihin mo, pre, papairam naman ng video mo. Okay? Shoutout na lang kita. Kahit shoutout mo na lang eh. Okay? Pero dito sinabi niya na bakit hindi na lang daw siya piniin. At ang dating parang ang mali pa dito yung content creator na hindi nag-PM sa kanya na magpo-post siya na itong si Wamos na sikat na content creator ay kinuha yung kanyang video. Bakit kanya ipipm? Ber? Sasabihin niya sa'yo na magpo-post ako na ninakaw mo yung video ko, kinuha mo yung video ko. Na ba't mo naman kinuha? Ba't ikaw hindi ka nag-PM bago mo man lang gawin yung video? Or kung sabihin natin editor mo yung may problema, ba't hindi mo tinanong saan galing yung mga video? Make sense? Ay naku, Wamos. At Palang putas. gusto ko lang iklaro kasi ayoko naman sabihan kasi na na magnanakaw ako ng ganito, ng ganyan. Diba? Diba? So, masakit sa damdamin yung sabihan ka na magnanakaw ka, diba? So, actually, hindi ako yung may kasalanan dito. Hindi ako yung may kasalanan dito na Sino ba dapat? bakit hindi ako may kasalanan dito na bakit may na-involved na clip video doon, no? So,
Una sa lahat, ako po ay isang vlogger, content creator. Gumagawa lang din naman ng video, pero hindi ibig sabihin nun ako na po ay isang editor or videographer. So sa part po nung entry ko na piliin mo ang Pilipinas, meron po akong mga tao na nasa paligid ko. Videographer, editor. So, may cast kami. So, sobrang taranta na kami. Sobra na kami sa taranta. Sobra na kami sa pagkataranta. Kasi, kung napanood nyo yung behind the scene ko, alas 7 pa lang po, nagsushoot pa kami sa jeep. So, habang nagsushoot kami sa Medyo ano ako dito na nagpapantig yung tenga ko. So, hindi na problema ng creator yon na kinuhanan nyo ng video kung anong oras kayo nagsushoot. Problema nyo na yon. Yung taranta nyo, hindi yun dapat magiging result para magnakaw kayo ng video. Para manguha kayo ng video. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Diba? Pag nagnakaw ka ba ng piso versus sa 1 milyon, pag kumuha ka ba ng pera na ganong kalaki, sasabihin hindi ka na nagnakaw kasi piso lang naman kinuha mo. Nagnakaw ka pa rin. Diba? Yung sinasabi dito ni Wamos, pangkanya lang eh. Perspective niya lang eh. Hindi niya alam yung napipil ng creator. Okay? Re-uploading na yun eh. Buti sana kung ginawa mong reaction video kagaya nito. Diba? Yun pwede, fair use pa yun. Pero yung ginawa mo, copyright na yun. Okay, siguro naman content creator ka, alam mo yan. Gaya na sinabi ko kanina. Kung aware ka, okay, na hindi ikaw ang editor, hindi ikaw ang videographer, alamin mo man lang sana kung saan galing yung mga video. Siyempre, I'm sure, 100%, pinapanood nyo muna yan bago nyo i-post. Diba? Pinapanood nyo muna. Siyempre, para makita kung pulido ba, may sabit ba, may edit pa ba kayo, may kulang ba, diba? Ganun ang pag-ano. Mukhang hindi nyo tinignan eh. Hindi kayo nag-double checking kanino galing yung video. Lalo ka na, ikaw yung content creator. Ikaw yung mag-benefit, ikaw yung nasa video eh. Make sense? Doon pa lang butas ka na. As a content creator, titingnan mo yung both sides, diba? Okay na ako. Maganda na yung kuha ko, maganda na yung damit ko. Maganda na yung shots, diba? Carry na. Ang tanong, yung ibang shots doon, akin ba? Diba? Mayaman ka naman. Mayaman ka naman. Ano bang kumuha ka ng drone footage, ikaw yung kumuha? O kaya, kung ayaw mo talaga, tinatamad ka talaga, ay kunin mo yung opinion ng may-ari. Pre, okay lang ba gamitin ko to sa aking video? Kasi gagawa ko ng entry sa piliin mo ang Pilipinas. Ba't di mo nagawa? Diba? Sabihin mo tataranta kayo. Hindi kayo natataranta. Takot lang kayong gumawa ng sarili nyong video. Okay? Ang pangunguha ay pangunguha. Okay, isa pa lang ako sa nagsasabing hindi yan okay. Marami pa. Milyon tao pa ang nag-PPM. Ang problema kasi parang hindi siya nagsusuri. Diba? Parang dating pinapaliwanag niya yung side niya, bakit niya nakuha yung video, paano napunta sa kanya yung video, sino may kasalanan. Hindi niya aminin, nakasalanan niya din. Tuloy natin. Sa jeep nung gabing yon, nag-e-edit po yung editor ko. No? Nag-e-edit po yung editor ko. So, may patunay naman ako eh. So, ito ipapakita ko sa inyo na alas 7 po, di ba sabi ko po, 7 PM magpo-post na ako ng entry ko. So, hindi namin nagawa mag-post ng 7 PM kasi gawa po ng wala kami mahanap na jeep at sobrang rush na rush po kami, no? Kasi 2 days nga po namin kasing sinot yan eh. So, sa paghahanap ng jeep, dun kami talaga totally na hirapan, no? So, ito yung patunay ko na alas 7 pa lang ng gabi, nasa shoot pa kami. Kami nag-post, nagbi-video po kami. So, kung makikita nyo, ayan po, 7 PM po, nasa jeep pa po kami yan. Nagsushoot pa po kami. Halos alas 9 na po kami nag-post.
ng entry ko, halos kulang Ah, ang weird lang, no? Bakit niya pino-point out yung anong oras siya nag-shoot, anong oras sila natapos, anong oras sila ganito na ganyan. Hindi naman yun yung point dito eh. Kesyo alauna, alas 2, anong oras ka nag-post, nagba-viral yung video mo. Kasi sikat ka na. Okay, wala namang kaso kung kailan ka nangako sa mga followers mo, kung kailan ka magpo-post. Di ba? Hindi naman kaso na sinabi ko kasi sa followers ko 7 eh, pero 9 na kami. Magbabago ba nun yung perception ng tao na panonoorin ka? Hindi. Magba-viral pa rin yung video mo kasi entry yun eh. Viral yung mga ganong klaseng post. So kahit anong mo, gawin mo, magba-viral siya kahit anong oras ka mag-post kasi sikat ka na. Make sense? Take note, million followers ka na. Hindi ka na mahihirapan mag-post. Any post mo. Diba? Hindi kagaya ko. Nagsimula pa lang ako. Sigurado hindi ito magba-viral kahit tumagal to ng taon. Pero ikaw dahil nandyan ka na, any post mo, magba-viral na yan. Okay? So huwag mo nang idepensa yung anong oras kayo nag-shoot, anong oras kayo natapos, nahirap. Hindi. Kumusta naman yung naggumawa ng video na yun? Hindi ba siya nahirapan? Alam mo ba kung kailan niya inedit, kailan niya sinut yun? Isipin mo din yung part ng editor, yung gumawa ng video na yun. Tapos kayo, kinuha nyo lang. Nalapakan. Tao nga naman. Diyos ko. Wala mo, simple lang hingi ng permiso. alas 9 na po kami nag-post ng entry ko. So ayan po, nagsushoot po kami dyan. Oo na. Nagsushoot po kami dyan ng alas po ng shoot ko, may bisita po akong dumating. Ito po, yung sa Don Bars, ito yung dumating yung bisita ko po ng, actually dumating sila ng mga 8:40 o 8:30, dumating sila ng ganong oras. Pero nakapag-vlog na ako ng ganito na sabi ko, magba-vlog na rin ako. Kasi nagbihis muna ako niyan bago ako nag-vlog. So ayan, dumating yung nagsabi po na naninakaw ko po yung video niya. Parang ikaw po yung videographer, ikaw po yung editor, pero yung nasa video mo po, hindi po ikaw. Di ba po? So, yun lang po yung yung sa akin, sana minessage niya na lang po kami. And, para hindi na po humaba yung yung issue. Kasi, yung video clip naman po yun eh. Ginamit naman po yun sa tamang paraan, hindi naman po sa maling paraan, hindi naman po sa pangit na video yung pinasukan ng video nyo po, no? Vamos. Ang point lang dito is hindi ka pa rin nagpaalam. Diba? Hindi ka pa rin nagpaalam. Diba? Hindi ka pa rin nagpaalam. Kesa saan mo ginamit, ganito, ganyan. Hindi siya fair use kasi re-uploading na yun. Kinuha mo yung video, nilagay mo sa sarili mong video, at nag-create ka ng panibago. Okay? Sabihin natin si Meta, hindi nahuli yun. Pero yung may-ari, nahuli ka. Kasi nga viral yung video mo. At napanood niya, video ko to nandito to, hindi naman ako sinabihan. Hindi ka kasi nagsabi, tapos aasa ka na yung may-ari ng video, PPM ka para sabihin na ba't nasa'yo yung video ko. Take note. Videos pala. Hindi lang yun isang shot. Okay? Hindi mo pala ginamit sa masama o hindi mo kinuha ng para sa gawin mo sa masama. Maganda lang pala intention mo. Bakit hindi mo man lang na-IPM? Diba? Kahit saan ka magpunta, parang si Otlum lang yan eh. Diba si Otlum? Nahuli mo na, nagdadahilan pa. Diba? Katiwangwang may video Katiwangwang Gawan ko nga ng video to. Ang problema, hindi mo lang ginawan, kinuha mo. Okay? Kinuha mo yun. Kinuha nyo. So, sana, ako na po yung humihingi ng pasyensya dun sa editor ko sa nangyari.
na una pa lang binalaan ko na siya na kapag ka may mga gantong klase ng ano. Actually, sobrang galit na galit nga yung manager ko dun sa editor ko dahil sa nangyari nga po. Gusto niya nga pong paalisin, tanggalin sa production namin. So, sinabi ko na lang po na bigyan natin ng pangalawang pagkakataon. So, hindi po namin tinanggal yung editor namin para mabigyan ko po ng pangalawang pagkakataon. No? So, may mga pagkakamali kami. Opo, may pagkakamali po yung editor ko kaya humihingi na po ako ng pasyensya. Hindi po ako gumawa ng ganitong klase ng video para makipag-away, para makipag-debatihan, hindi po. So, yun. And meron lang akong isa-sample sa inyo na sana maisip nyo din po yung ganitong klase ng bagay. No? So, ito i-share ko lang naman sa inyo. Hindi naman to big deal. Huwag nyo naman sana tong i-big deal, tong part na ipapakita ko sa inyo. So, ito yung video na pinost niya, no? Nakita ko lang ho, search lang sa Facebook. Yan. So, ito yung ano niya. Actually, ako naman, di naman ako nanghihila pababa. No? Di ako nanghihila pababa. So, ito yung ito yung Facebook page niya, no? 1 hour po, ito ho, kung makikita nyo naman, 1 hour, no? 1 hour ho, pinost nyo na ho ako, at ito po yung caption niya, Wamos Cruz stole my video. Proud Pinoy. No? So, ito po yung pagkakaiba ng may following sa konti yung following, no? So, ito po, 1 hour pa lang po, kinall out niya na ako ng Wamos Cruz stole my video, pero napakasakit po sa akin no, kasi ako po yung sinisi na kumuha ng video. Sino ba dapat? Wamos, sino ba dapat? Sino ba dapat yung sisihin sa pagkuha ng video? Yung editor mo, kilala ba nila yon? Matatag ba nila yon sa videos? Sino ba yung nakita sa video? Ikaw. Wala naman yung editor doon, hindi mo naman katabi. Diba? Hindi mo naman katabi. Or di mo man lang nilagay sa videos na edited by. Pwede ka maglagay ng mga disclaimer. Okay, tag mo kung sino, igaganito mo yung kung sino, di ba? Vamos, kung nakipakinggan mo ako, content creator ka, malaking content creator ka. Pero, sana, naisip mo yung sense ng copyright. Ako, hindi ako malaking content creator. Magawa lang ako ng videos pag may oras ako. React lang sa mga trending, alam mo naman trabaho ng mga walang following katulad mo. 'Di ba? Pero alam ko yung fair use at alam ko yung copyright. How come na ikaw na malaki ka na hindi mo alam? Ito, sample. Itong video mo na to. Pag ito kinuha ko, nire-upload ko, nilagay ko sa video ko. Okay? Nang hindi mo nalalaman. Tapos nakita mo nag-viral. Kaya ginawa ko to, kumari, pinalit ko yung mukha ko rito. Inedit ko yun, di ba? Pero boses mo yan, lumalabas. Inedit ko, pero mukha ko yan. Nag-viral. Hindi mo ba ako i-call out? Ha? Hindi mo ako i-call out. Kasi kung hindi mo ako i-call out, maraming gagawa nun sa'yo. Maraming kukuha ng videos mo. Kasi alam ng tao ang copyright. Diba? At kung alam mo yung copyright, i-check mo yung videos mo, yung video mo na ginawa ninyo. Okay? Bago nyo i-post. Oh, ba't may video ganito dito? Saan mo nakuha yan? Ngayon, sasabihin mo, sige, post mo na. Aligagana ako eh. Nung oras na. Ganun ba yun? Ganun ba sense nun? Dahil naghahabol ka ng oras, sasabihin mo, i-post mo na. Taranta na ako eh. Okay? Tataranta ako eh. Naghahabol ako ng content. Diba? Sobrang mali ka dun. At alam ko maraming asasang-ayon sa akin sa point na to. Mali pa rin yan. Take note, mali pa rin yan.